Create a cinematic ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled, Magkaibigang laging magkasalungat pero laging magtutulungan sa hirap. Left 50% of the frame, main character. Magkaibigang kabataan, facing camera, intense expression, beating a romance. Friendship, comedy drama theme. Fear, crying, rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. Ladigi, shocked child, evil smirk, crying partner. Right 50% of the frame. Solid dark background, itchy black, charcoal, deep blue as text panel. Overlay large, bold yellow story title, magkaibigang laging magkasalungat pero laging magtutulungan sa hirap. Arrange in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting. Dramatic cinematic light, soft shadows, real fabric and skin textures, natural hair details. Depth. Shallow, with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text full story. Style. Hyperrealistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Ako si Adrian, at simula pa lang ng aming pagkabata, alam kong magkaiba kami ni Bianca. Magkasalungat sa lahat ng bagay. Ako ang palaging masayahin, siya naman ay seryoso. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naging magkaibigan kami. Siguro dahil pareho kaming mag-aaral sa iisang paaralan sa maliit naming bayan. Isang araw ng Sabado, habang naglalakad kami sa gilid ng ilog, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Bianca, okay ka lang ba? Tanong ko. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. May problema sa bahay, Adrian. Si Papa nawalan ng trabaho. Hindi ko alam ang sasabihin. Pero alam ko, kailangan niyang suporta ko ngayon higit kailanman. Kahit na madalas kami magtalo sa maliliit na bagay, sa mga ganitong pagkakataon, alam ko na kailangan ko siyang tulungan. Bianca, nandito lang ako para sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na puno ng pasasalamat. Nagsimula kaming magplano. Paano kung magpatakbo tayo ng maliit na negosyo? Tanong ko. Pwede tayong magbenta ng mga lutong bahay na pagkain o kaya mga craft na gawa ng mga tao dito sa atin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, tanda ng kanyang pag-iisip. Pwede, pero paano natin sisimulan? Tanong niya. Simple lang, Bianca. Mag-ipon tayo ng puhunan. Pwede tayong manghiram sa mga kaibigan natin o kaya magbenta ng mga lumang gamit. Sagot ko. Napaisip siya at maya-maya ay tumango. Sige, subukan natin. At doon nagsimula ang aming munting negosyo. Nagbigay ito ng kaunting liwanag sa kanyang mukha, isang pag-asa sa gitna ng dilim. Naglaan kami ng oras tuwing hapon para magplano at maghanda ng mga produkto. Nakakatawa dahil kahit sa maliliit na bagay tulad ng pag-design ng logo, hindi kami magkasundo. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, sa tuwing may problema, palaging nandyan si Bianca para sa akin at ako para sa kanya. Isang linggo bago ang aming unang pagbebenta, na nagsimula na kaming mag-promote sa social media, sa mga kapitbahay, kahit sa mga kaklase. Kailangan natin ng extra push, sabi ni Bianca habang nag-aayos ng mga flyers. Huwag kang mag-alala, magagawa natin ito, sagot ko. Dumating ang araw ng pagbebenta. Nagising kami ng maaga para maghanda ng mga produkto. Naroon ang kaba at excitement, sabay na pumipintig sa aming mga puso. Sa unang oras, walang bumibili. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Bianca. Adrian, ano na ang gagawin natin? Tanong niya. Hindi ko rin alam ang sagot. Pero alam ko, hindi kami susuko. Sa paglipas ng oras, unti-unti nang dumami ang mga tao. Ang aming munting negosyo ay nagbunga. Ang saya na nadarama namin ay hindi maipaliwanag.
Pero, sa kabila ng tagumpay, may isang hindi inaasahang pangyayari. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga produkto, biglang may sumigaw mula sa likod. Sunog! Sunog! Ang takot at pagkabigla ay bumalot sa amin. Mabilis kaming tumakbo palabas, at sa aking paglingon, nakita ko ang malaking apoy na lumalamon sa aming munting stall. Ang pawis ay bumabagsak sa aking noo, at ang takot ay lumulunod sa aking puso. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko ang kamay ni Bianca. Kailangan nating umalis, sigaw ko. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Paano namin malalampasan ang pagsubok na ito? Paano namin ililigtas ang aming pinaghirapan? Nagsimula ang araw na tila pangkaraniwan lamang para sa amin ni Clara. Pareho kaming abala sa eskwela, at gaya ng dati, lagi kaming magkasalungat sa ilang bagay. Ako, si Alex, ay laging may takot sa pagsubok ng mga bagong bagay, samantalang si Clara naman ay tila walang takot at laging nauuna sa lahat ng bagay. Sa pagitan ng aming mga klase, napagdesisyunan naming magtagpo sa maliit na parke sa likod ng paaralan. Ito ang aming tambayan. Dito kami madalas nagkukuwentuhan ng kung ano-ano, mula sa mga pangarap hanggang sa mga walang kwentang bagay. Sa araw na iyon, napansin kong tila may ibang kislap sa mga mata ni Clara. Mukha siyang may itinatagong lihim na hindi pa handang ibahagi. May gusto ba akong malaman? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa lumang bench na yari sa kahoy. Nakangiti si Clara, ngunit halatang may iniisip na malalim. Alex, may ikukuwento ako sa'yo, pero kailangan mong mangako na hindi ka mabibigla. Panimula niya habang nag-aalangan. Alam mo naman akong hindi nagugulat agad. Sabihin mo na, sagot ko. Bagaman sa loob-loob ko'y kinakabahan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. Nag-e-enroll ako sa isang summer camp para sa mga aspiring filmmakers. Gusto kong subukan kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ko alam kung paano magre-react, pero alam kong natigilan ako sa sinabi niya. Ako, na laging takot sa mga pagbabago, ay hindi makapaniwala na magagawa niyang magdesisyon ng ganoon kabilis. Wow, Clara. Di ko inasahan yan, pero masaya ako para sa'yo. Ngumiti siya, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi yan ang buong kwento, Alex. Gusto ko sanang sumama ka. Nagulat ako. Ako? Hindi ako marunong sa filmmaking. Anong gagawin ko roon? Alam kong hindi mo ito forte, pero kailangan kita roon. Ikaw ang best friend ko, Alex. Hindi buo ang experience kung wala ka, sabi niya, nang may pagmamakaawa sa kanyang tinig. Dito na pumasok ang malaking pagsubok. Mahal ko si Clara bilang kaibigan, at alam kong gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero ang sumama sa camp na iyon ay tila isang malaking hakbang na hindi ko alam kung handa akong gawin. May isang buwan pa bago magsimula ang camp, Alex. Mag-isip ka muna, sabi niya bago magpaalam. Naiwan akong nag-iisip sa parking iyon, hindi malaman ang gagawin. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok sa eskwela, nakita ko si Clara na kausap si Martin, ang kaklase naming laging nagsusulat ng mga script para sa aming school plays. Nagtatawanan sila at tila ba may sariling mundo. Napaisip ako kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Martin. Alex, narinig ko ang tungkol sa camp. Mukhang exciting. Yun ah, hindi mo ba susubukan? Ewan ko kung bakit, pero tila ba may nag-udyok sa akin na sumagot ng, "Oh, susubukan ko." Pag-uwi ko, iniisip ko ang magiging epekto ng desisyon ko. Napangiti ako kahit may halong kaba. Nagpatuloy ang mga araw at patuloy din ang aming pagkakasalungat ni Clara sa ilang bagay. Ako na mahilig magbiyahe at siya na mas gustong magpahinga sa bahay. Ako na mahilig sa adventure books
at siya na laging nakakumpleto ng romantic novels. Pero, sa kabila ng lahat, nanatili kaming magkaibigan na laging nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Isang gabi, habang nasa ilalim ako ng mga kumot, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Si Clara ang tumatawag. Alex, may nangyari. Ang tanging nasabi niya na tila ba puno ng takot ang kanyang boses. Bigla kong naramdaman ang kaba. Ano yan, Clara? Ano ang nangyari? Si Martin. Nakita kong may kakaiba siyang ginagawa sa mga gamit ko. May mga script siyang kinuha. Hindi ko alam kung bakit. Sagot ni Clara. Tila ba hindi makapaniwala. Nabigla ako sa aking narinig. Si Martin, na inaakala kong kaibigan din namin, ay may ginagawang hindi maganda. Hindi ko alam kung anong motibo niya. Pero, isa lang ang alam ko. Kailangan kong tulungan si Clara. Clara, magkita tayo bukas. Kailangan nating malaman ang totoo. Sagot ko, puno ng determinasyon. Binigyan ko siya ng katiyakan na hindi ko siya pababayaan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Hindi kaya may mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito ni Martin. Sa natitirang mga araw bago ang camp, hindi ko alam kung paano magbabago ang dynamics ng aming pagkakaibigan. Ngunit, isa lang ang sigurado ako, sa kabila ng mga pagsubok. Sa hirap man o ginhawa, mananatili kaming magkaibigan ni Clara. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isa pang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na nararamdaman ko para kay Clara? At ito ba ang magiging sanhi ng pagbabago sa aming relasyon? Isang bagay ang sigurado, hindi ko pa alam kung ano ang magiging resulta, pero handa akong alamin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, palaging may natatanging koneksyon sa pagitan namin ni Lila. Ako si Ben, tahimik at madalas nag-iisip bago kumilos. Si Lila naman ay palaging puno ng enerhiya, laging handang sumabak sa kahit anong hamon. Pero, sa kabila ng lahat, napatunayan na namin sa isa't isa na sa hirap, kami palaging magtutulungan. Isang hapon, habang naglalakad kami papunta sa aming paboritong tambayan sa tabi ng ilog, napansin kong tila may bumabagabag kay Lila. Bagamat siya ay palaging masayahin, may mga pagkakataong ramdam ko kapag may dinadala siyang problema. Pinili kong manahimik muna, alam kong darating ang oras na siya mismo ang magbubukas ng usapan. Ben, biglang sabi ni Laila, alam mo, minsan iniisip ko kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Nagulat ako sa tanong na iyon. Si Lila, na palaging puno ng tapang at determinasyon, ngayon ay nag-aalinlangan sa kanyang mga plano. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, sinusubukang alamin ang pinagmumulan ng kanyang alalahanin. Parang, hindi ko na alam kung tama pa ba ang mga desisyon ko. Puro kasalungat ng sinasabi nila mama ang ginagawa ko. Minsan, iniisip ko kung dapat ko bang sundin ang gusto nila o ang gusto ko. Paliwanag niya. Tila may lungkot sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Si Lila, na laging lumalaban para sa kanyang mga pangarap, ngayon ay tila nagdududa sa kanyang landas. Isang bagay ang alam ko, sa ganitong mga pagkakataon, kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Alam mo, Lila, minsan hindi natin agad makikita ang tamang daan. Pero ang mahalaga, sinusubukan natin. Ang mahalaga, may mga tao tayong kasama sa paglalakbay. Sabi ko, habang tinitingnan siya, sinisikap na magbigay ng lakas. Sinabi ni Laila na nais niyang maging isang artista, ngunit ang kanyang mga magulang ay nais siyang maging isang doktor. Sa totoo lang, naiintindihan ko siya. Lahat ng tao, kahit ako, minsan ay naliligaw sa sariling mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat, palaging may dahilan para bumangon at magpatuloy. Habang nag-uusap kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming naghanap ng masisilungan at sa kasagsagan ng ulan, natagpuan namin ang isang lumang kubo sa tabi ng ilog. Dito,
Habang binabalot ng ingay ng ulan ang kapaligiran, bumalik ang mga alaala ng aming pagkabata. Dito namin unang natutunan ang halaga ng pagkakaibigan. Sa kubong ito, kung saan kami nagtago mula sa ulan noong kami mga bata pa. Sa loob ng kubo, habang amoy ng kahoy at lupa ang pumupuno sa hangin, muling bumalik ang sigla ni Lila. Alam mo ba, Ben? Kung hindi kita kasama ngayon, baka sumuko na ako. Sabi niya habang nakatingin sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Bago ko pa man masagot ang sinabi niya, narinig namin ang tunog ng malakas na pagkulog. Sa kabila ng aming sitwasyon, nagkatawanan kami. Parang sinasabi ng kalikasan na kahit ano pa ang mangyari, dapat kaming magpatuloy sa kabila ng unos. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unti kong naramdaman na ang aming pagkakaibigan ay higit pa sa pagiging magkasalungat. Isa itong patunay na kahit gaano pa man kami kaiba, palaging may puwang para sa pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal. Bigla akong napaisip sa isang ideya. Lila, bakit hindi mo subukang pagsabayin ang pag-aaral ng medisina at ang pag-aartista? Baka mas magustuhan ng mga magulang mo kung makita nilang hindi mo naman tinatalikuran ang pangarap nila para sa'yo. Napakunot ang noo ni Laila, tila nag-iisip. Sa tingin mo kaya ko yon? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Alam kong kaya mo, at kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sagot ko, sinisikap na magbigay ng lakas ng loob. Ngumiti si Lila at sa mga sandaling iyon, parang nabawasan ang bigat na dinadala niya. Naramdaman kong nagsimula na siyang bumuo ng bagong pangarap. Isang pangarap na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap kami, unti-unting humupa ang ulan. Nagpasya kaming bumalik na sa bahay. Sa paglalakad, sumagi sa isip ko na kahit ano pa ang mangyari, palaging may paraan para lumaban, para mangarap, at para magmahal. Ngunit bago kami tuluyang nakarating sa bahay, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Sa dulo ng daan, may isang taong nakatayo, tila may hinihintay. Hindi namin agad makilala kung sino ito, ngunit habang papalapit kami, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang kaba. Lila, sino kaya yon? Tanong ko habang pinipilit kong kilalanin ang figura sa dulo ng daan. Ngumiti si Lila na tila may alam na hindi ko pabatid. Ben, sa tingin ko kailangan mo na siyang makilala. Siya ang dahilan kung bakit nagdududa ako sa mga pangarap ko. Sa mga sandaling iyon, isang twist ang bumalot sa aming kwento. Sino ang taong ito? At paano siya makakaapekto sa aming pagkakaibigan? Sa kabila ng lahat, alam kong sa hirap at ginhawa, palaging may dahilan para magpatuloy. Ngunit sapat kaya ang aming pagkakaibigan upang harapin ang bagong pagsubok na ito? Hindi ko akalain na ang araw na ito ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Pero heto na kami ni Miko, magkasama at magkakapit-bisig sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan. Ang puso ko'y bumabayo, hindi ko alam kung dahil sa takot, kaba, o ibang bagay na hindi ko pa maamin kahit sa sarili ko. Maya, bilisan mo! Malapit na tayong abutan ng tubig baha dito. Sigaw ni Miko habang hinahatak ako papunta sa mas mataas na bahagi ng kalsada. Alam mo, kung hindi mo ako pinilit na sumama sa basketball practice mo, hindi sana tayo nandito sa ganitong sitwasyon. Galit na tugon ko habang pinipilit magsabay sa bilis ng kanyang lakad. Kung hindi mo naman ako pinilit na kumuha ng selfie sa ilalim ng puno, hindi tayo naabutan ng ulan. Sagot niya, napapangiti kahit halatang kinakabahan na rin. At ganito kami, magkaibigan na laging magkasalungat. Para bang normal na sa amin ang magtalo sa bawat maliit na bagay. Pero kahit na anong away namin, sa huli, kami pa rin ang nagtutulungan. Nang maabot namin ang mataas na bahagi ng kalsada,
Pareho kaming hingal na hingal. Ang hangin ay sobrang lakas, na para bang gustong tangayin ang bawat bagay sa paligid. Ang ulan ay tila walang balak huminto. Tumakbo kami papunta sa isang abandonadong kubo na nakatayo sa gilid ng daan. Kahit paano, makakasilong kami dito. Grabe, Miko! Hindi ko akalain na ganito kalala ang bagyo. Sabi ko habang pinipiga ang basang t-shirt ko. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa balat ko, habang ang tubig na umaagos sa kalsada ay parang ilog na. Oo nga, pero at least ligtas tayo dito. Mabuti na lang nakita ko ang kubo na ito. Inabot niya ang jacket niya mula sa bag at ibinigay sa akin. Suotin mo, Maya. Mukhang nanginginig ka na sa lamig. Napatingin ako sa mata niya. Napakabihirang pagkakataon na ganito siya kaseryoso. Hindi ko alam kung dahil lang ito sa sitwasyon o talagang may malalim na kahulugan ang kilos niya. Tumango ako at sinuot ang jacket. Habang ang puso ko'y tila mas lalong bumilis ang tibok, tahimik kaming naupo sa sulok ng kubo. Ang tunog ng ulan ang tanging musika sa aming paligid. Sa unang pagkakataon, wala kaming argumento, walang pagtatalo. Para kaming dalawang taong napadpad sa isang isla, ang mundo ay tila tumigil para sa amin. Miko, may tanong ako, basag ko sa katahimikan. Hindi ko alam kung bakit ko gustong itanong, pero parang may pumipilit sa akin na magsalita. Ano yon? Tanong niya, habang inaayos ang basang sapatos niya. Bakit? Kahit palagi tayong nag-aaway, palagi mo pa rin akong inaasikaso. Hindi ba nakakapagod yon? Parang lagi na lang kitang inaaway, lagi na lang kitang kinokontra. Biglang tumingin siya sa akin, na para bang nagulat sa tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ngumiti siya, pero hindi yung usual niyang nakakalokong ngiti. Ito, yung ngiti na parang may gustong sabihin, pero hirap siyang ibuka ang bibig niya. Alam mo, Maya, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Pero ang hirap kasi natatakot ako. Natatakot? Sa ano? Tanong ko habang unti-unting nararamdaman ang kaba sa puso ko. Sa'yo, sa reaksyon mo, sa kung paano mo ako titingnan pagkatapos. Miko, ano ba yung sinasabi mo? Huwag mo akong takutin? Pilit kong pinapatawa ang sarili ko, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Ang tono ng boses niya ay seryoso at biglang nag-iba ang takbo ng usapan. Maya, gusto kita, hindi lang bilang kaibigan. Parang tumigil ang mundo sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Gusto akong magtawa, magtanong, o magalit. Pero parang natuyuan ako ng laway. Napatitig lang ako sa kanya habang ang ulan sa labas ay tila nagiging mas malakas pa. Matagal ko nang nararamdaman to, pero alam kong hindi mo ako gusto. Ako yung taong palaging nakakainis, palaging kontra sa lahat ng gusto mo. Pero kahit ganoon, hindi ko mapigilan. Kaya siguro, kahit anong away natin, kahit anong pagtatalo, palagi pa rin kitang tinutulungan. Kasi, mahal kita, Maya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Para bang lahat ng emosyon ay sabay-sabay sumabog sa dibdib ko. Pero bago pa ako nakaimik, biglang may boses na narinig kami mula sa labas ng kubo. Miko? Maya? Nandyan ba kayo? Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Napalingon kami pareho. Si Rina, ang kaklase naming parehong malapit sa amin, ay basang-basa, tumatakbo papunta sa kubo. Pero ang kakaiba, kasama niya si Carlo, ang kapitbahay naming may matagal ng gusto sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang bagyo ang problema namin. Parang may paparating na mas malakas na unos, pero hindi sa labas, sa pagitan naming apat. Sa tuwing umuulan, palaging bumabalik sa akin ang alaala ng mga kabataan naming araw ni Miguel. Kung paano kami nagtatampisaw sa baha, nagtatawanan sa gitna ng ulan, at nagkukuwentuhan kahit basang-basa na ang aming mga damit. Siya ang aking matalik na kaibigan.
ang kabaligtaran ng lahat ng aking ginagawa. Ngunit sa bawat hakbang ng buhay, siya ang palaging naroon sa tabi ko. Hindi ko akalain na sa pagkakaiba namin, makakahanap kami ng dahilan para magtulungan. Isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa aming paboritong tambayan, dumating si Miguel na may daladalang balita. Alam mo ba? Na-promote na si Andrea bilang editor-in-chief ng school paper. Tanong niya sa akin, habang tila nangingibabaw ang saya sa kanyang boses. Hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng mga mata ko sa balita. Si Andrea, ang babaeng palaging nasa top ng lahat ng bagay, ay ang crush ni Miguel. Ako naman, kahit gaano pa kagaling ang pag-edit, palaging mas pinipili ang pagsusulat ng mga kwentong mas personal at mas malapit sa puso. Hindi naman ako nagugulat, sagot ko. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Ang talino, ang ganda, at higit pa sa lahat, ang kanyang determinasyon. Ngumiti si Miguel ngunit may bahagyang kaba sa kanyang mata. Gusto ko sana siyang yayain sa isang date, pero hindi ko alam kung paano. Napangiti ako sa kanyang pag-aalala. Alam mo, kung gusto mo talaga, tutulungan kita, alok ko. Pero sa palagay ko, mas maganda kung ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Nag-isip siya ng saglit bago tumango. Oo nga, dapat ako mismo ang humarap sa kanya. Pero paano kung hindi niya ako gusto? Alam mo, minsan kailangan mong sumugal. Hindi mo malalaman ang resulta kung hindi mo susubukan. Sabi ko, na parang isang matandang may malaking karanasan sa pag-ibig. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa pagtutulungan sa paggawa ng plano para kay Andrea. Natapos ang araw na may mga pangako ng pagkakaibigan at pagtutulungan na hindi matitinag. Kinabukasan, dumating ang pagkakataon para kay Miguel. Nasa isang event kami sa school kung saan magtatanghal ang iba't ibang grupo ng kanilang mga proyekto. Si Andrea, bilang editor-in-chief, ay naroon para magbigay ng speech. Sa likod ng stage, habang naghahanda si Miguel sa kanyang plano, ako ay naroon para suportahan siya. Handa ka na ba? Tanong ko. Handa na, sagot niya. Ngunit halatang kinakabahan pa rin siya. Habang naglalakad siya papunta kay Andrea, tila bumagal ang oras. Pinapanood ko ang bawat hakbang niya, na parang isang eksena sa pelikula. Nang marating niya si Andrea, isang ngiti ang bumungad sa mukha ng babae. Nag-usap sila ng ilang minuto at pagkatapos ay nagulat si Miguel nang biglang nag-yes si Andrea sa kanyang imbitasyon. Pagbalik ni Miguel sa tabi ko, halos hindi siya makapaniwala. Tinanggap niya. Hindi ko akalain na magagawa ko. Sigaw niya sa akin, puno ng saya. Ngumiti ako sa tagumpay ng kaibigan ko. Sabi ko na sa'yo, minsan kailangan mo lang talaga sumugal. Ngunit sa likod ng saya, biglang dumating ang isang hindi inaasahang balita. Habang naglalakad kami pauwi, natanggap ko ang isang tawag mula sa aking ina. Sa kabilang linya, naririnig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Anak, kailangan mong umuwi agad. May nangyari kay Lola. Napatigil ang aking mundo. Si Lola, ang taong palaging nandyan para sa akin noong bata pa ako, ay nasa panganib. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang saya para kay Miguel ay biglang natabunan ng takot at pag-aalala. Miguel, kailangan kong umuwi? May nangyari kay Lola, sabi ko. Halos hindi makapagsalita. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Sasama ako sa'yo. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. At sa aming pagtakbo pauwi, naisip ko na sa kabila ng aming pagkakaiba, sa oras ng pagsubok, palaging nandyan si Miguel para sa akin. Ngunit habang palapit kami sa bahay, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ang mangyayari kay Lola at paano nito babaguhin ang aming buhay at pagkakaibigan? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang pag-aalala sa kinabukasan. Ngunit alam ko,
Sa kabila ng lahat ng ito, sa likod ng bawat pagsubok, palaging may dahilan para magpatuloy at magtulungan. Sa buhay, madalas na sinasabi nilang ang mga magkasalungat ay nagkukumpleto sa isa't isa. Kung tama ang kasabihang ito, maaaring kami ni Carla ang perpektong halimbawa nito. Ako si Miguel, tahimik, mahiyain, at palaging nag-iisip bago kumilos. Si Carla naman ay kabaligtaran ko, masigla, palaban, at walang inuurungan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, lagi kaming magkasama at nagdadamayan sa hirap at ginhawa. Isang araw, habang kami ay naglalakad pauwi mula sa paaralan, nagpasya si Carla na dumaan sa isang lumang iskinita na matagal nang hindi namin nadaraanan. Hindi ako komportable sa ideya, ngunit gaya ng dati, ang kanyang matinding pag-usisa ay nag-udyok sa akin na sumunod na lamang. Miguel, hindi ba't nakaka-excite ang mga hindi inaasahang daan? Tanong ni Carla habang masigla siyang naglalakad. Exciting para sa'yo, Carla. Pero para sa akin, mas maigi na yung alam ko ang dadaanan ko. Sagot ko, habang nakatingin sa amin ang mga naglalakihan at lumang gusali sa paligid. Habang nag-uusap kami, bigla kaming nakarinig ng isang mahina ngunit malinaw na iyak mula sa isang sulok. Huminto kami at nagkatinginan. Sa kabila ng kaba, nauna si Carla na lumapit upang alamin kung saan ito nanggagaling. Miguel, may bata. Sigaw niya habang itinuturo ang isang maliit na bata na tila nawawala at umiiyak. Agad kaming lumapit at sinubukan siyang pakalmahin. Nasaan ang magulang mo? Tanong ni Carla sa kanyang kalmadong boses. Habang ako naman ay nagpapaligid-ligid, sinisiguro kung may iba pang tao sa paligid. Wow, wala po akong makita. Sagot ng bata habang siya'y nanginginig sa takot. Agad naming naisip ni Carla na hanapin ang mga magulang ng bata. Nagdesisyon kaming dalhin siya sa pinakamalapit na barangay hall upang humingi ng tulong. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang humanga sa pagiging matapang ni Carla. Sa kabila ng aming pagkakaiba, ang kanyang tapang ang laging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pagdating namin sa barangay hall, sinalubong kami ng mga opisyal at agad nilang inasikaso ang bata. Habang inaayos ang sitwasyon, napansin namin ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Carla habang tinuturo ang larawan. Isa itong lumang litrato ng isang grupo ng mga kabataan na tila masaya habang magkakasama. Parang familiar yung isang lalaki sa gitna, sabi ko, habang iniisip kung saan ko na siya nakita. Oo nga, Miguel, para siyang si Tito Ramon. Sabi ni Carla na may halong excitement at pagtataka. Si Tito Ramon ay ang matagal nang nawawalang tiyuhin ni Carla na matagal na niyang hinahanap. Habang tinitingnan namin ang larawan, isang matandang opisyal ang lumapit sa amin. Mukhang interesado kayo sa litrato, sabi niya. Iyan ang grupo ng mga kabataan na tinulungan ko noon. Isa sa kanila ay nagligtas sa akin mula sa isang sunog. Napatingin kami ni Carla sa isa't isa, puno ng pagtataka at pag-asa. Alam niyo po ba kung nasaan na sila ngayon? Tanong ni Carla. Bihira na ang bumalik dito, pero si Ramon, ang nasa gitna, ay minsan ay bumabalik upang magpunta sa dati nilang tambayan, sagot ng matanda. Agad kaming nagplano ni Carla na bumalik sa eskinita kinabukasan, umaasang makikita namin ang lugar na sinasabi ng matanda. Ang pag-asang makita ang kanyang tiyuhin ay nagbigay kay Carla ng kakaibang enerhiya. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, agad kaming nagtungo sa eskinita. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaaring mangyari. Ito na kaya ang pagkakataon ni Carla na muling makasama ang kanyang tiyuhin? At paano kami makakatulong sa kanya kung sakali? Sa aming pagdating sa lumang eskinita, may napansin kaming isang tao na tila pamilyar ang tindig. Carla, tingnan mo iyon, sabi ko habang tinuturo ang isang lalaki na nakaupo sa lumang bench.
Tito Ramon! Sigaw ni Carla habang patakbong lumapit sa kanya. Ngunit bago pa man makalapit si Carla, biglang huminto ang lalaki at tumayo. Kami nagulat sa kanyang reaksyon at tila may malaking lihim na nakabalot sa kanyang mga mata. Miguel, may kakaiba sa kanya? Pulong ni Carla habang papalapit kami. Bakit parang ayaw niya tayong makita? Dahil sa kakaibang pagtataka, kami nagdesisyong sundan siya. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, unti-unting lumilinaw ang isang kwento na hindi namin inaasahan. Sa dulo ng eskinita, biglang huminto ang lalaki at humarap sa amin. Nakangiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pangamba. Carla, Miguel, nag-umpisa siyang magsalita. Maraming bagay ang hindi niyo pa alam tungkol sa akin at sa inyong pamilya. Ang kanyang mga salita ay tila isang misteryong bumabalot sa aming pagkakaibigan at sa buhay ni Carla. Ano ang mga lihim na tinutukoy niya? At paano ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan? Sa sandaling iyon, alam naming ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga katotohanan na matagal nang nakatago. At sa kabila ng lahat, alam namin ni Carla na sa hirap o ginhawa, magkasama kaming haharapin ang lahat. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ang silid-aralan ay puno ng mga estudyanteng nag-aalala sa nalalapit na pagsusulit. Ngunit ako'y tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagbibilang ng mga segundo hanggang sa matapos ang klase. Sa kabila ng ingay ng mga nag-uusap na kaklase, naririnig ko ang tibok ng aking puso. Tila ba'y may sariling orasan na tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Si Alex ay tahimik ding nakaupo, tila nalulunod sa kanyang iniisip. Sinasalungat niya ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ngunit sa kabila ng lahat, siya ang aking pinakamatalik na kaibigan. Marami na kaming pinagdaanan, mula sa mga maliit na pagtatalo hanggang sa mga seryosong hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila nito, lagi kaming nagkakasundo sa dulo. Laging handang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Nagsimula ang lahat nang magpasya kaming maglakad pauwi ng sabay. Uy Alex, bati ko, binabali ang katahimikan. Ano bang iniisip mo? Napatingin siya sa akin, bahagyang napangiti. Wala. Iniisip ko lang kung paano natin malalampasan ang exams na to. Tumawa ako. Alam mo, kahit kailan, hindi ka nagbabago. Lagi kang nag-aalala, pero lagi naman tayong nakakaraos, hindi ba? Napatawa rin siya, sabay sabing. Oo nga, pero saan ka ba pupunta pagkatapos ng exams? Tumigil ako sa paglakad. May plano ako, pero hindi ko pa sigurado kung matutuloy. Sabihin mo na, pilit niya. Okay, sige na, sabi ko. Nag-aalangan pero alam kong hindi rin niya ako titigilan. Balak kong pumunta sa bayan para sumali sa isang art competition. Napataas ang kilay niya. Art competition? Hindi mo naman nabanggit yan. Sorpresa sana, sagot ko, tumatawa. Tara, samahan kita. Alok niya na may kasamang excitement. Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Hindi ko pa nasusubukang ipakita ang aking mga gawa sa iba, lalo na sa isang kompetisyon. Pero sa tulong ni Alex, naramdaman kong kaya ko. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating din ang araw ng kompetisyon. Si Alex ang naghatid sa akin sa lugar. Ang daming tao at ang daming magagaling na pintor. Naramdaman ko ang kaba na tila ba'y isang malaking alon na handang bumagsak sa akin anumang oras. Relax ka lang, sabi ni Alex, sabay tapik sa likod ko. Nandito lang ako. Ngumiti ako, pinipilit ang sarili na huminga ng malalim. Salamat, Alex. Habang pinagmamasdan ko ang iba pang kalahok, napansin kong may isang pamilyar na mukha sa kabilang panig ng silid. Parang kilala ko siya, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Lumapit siya sa akin at laking gulat ko nang makilala ko siya. Siya si Jamie, ang dating kaibigan na matagal nang nawala sa aming buhay.
Jamie? Tanong ko, di makapaniwala. O, kumusta na? Bati niya, tila walang nangyari sa pagitan namin noon. Napatingin ako kay Alex na tila naguguluhan din. Alam niyang may kasaysayan kami ni Jamie, ngunit hindi niya alam ang buong detalye. Si Jamie ang naging sanhi ng isa sa pinakamalaking hidwaan namin ni Alex. Minsang, naging malapit si Jamie kay Alex. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan na nauwi sa pagkasira ng aming pagkakaibigan. Ngayon, heto siya sa harap ko, sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit pinipigilan ang emosyon. Sumasali rin ako, sagot niya. Sabay ngiti na para bang walang nangyaring masama. Bago pa man ako makasagot, tinawag na ang mga kalahok para magsimula. Ang puso ko'y parang tambol na walang patid ang pagpitik. Pero alam kong kailangan kong mag-concentrate. Ang oras ay lumipas na parang hangin. Habang nagpipinta, nararamdaman ko ang mga matang nakatuon sa akin. Hindi ko alam kung kay Alex or kay Jamie iyon. Pero itinuon ko ang aking sarili sa canvas. Nang matapos ang oras, lumingon ako kay Alex. Nandoon siya, nakangiti at nagbigay ng thumbs up. Pero hindi ko maiwasang mapatingin kay Jamie na tila may gustong sabihin. Nagsimula nang i-anunsyo ang mga nanalo. Ang kaba ko'y tumaas ng ilang level. Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Tumayo si Jamie at tinungo ang entablado. Siya ang tinawag bilang panalo. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko, ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng kalungkutan, biglang nagsalita si Jamie. Gusto kong ibigay ang premyong ito sa isang taong mas karapat-dapat. Lahat ay nagulat, ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang ituro niya ako. Siya ang nagturo sa akin kung paano magpahayag gamit ang sining. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Lumingon ako kay Alex na tila ba'y hindi makapaniwala. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ang mga tao'y nagpalakpakan, ngunit nanatili akong nakatayo, hindi sigurado kung ano ang nararamdaman. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. May mga bagay na hindi mo inaasahan, ngunit laging may dahilan kung bakit sila nangyayari. At sa pagkakataong ito, ako'y nalilito kung ito ba'y magandang balita o panibagong pagsubok. Sa kabila ng mahabang araw sa eskwelahan, masaya pa rin akong naglalakad pa uwi. Sa bawat hakbang, damang-dama ko ang init ng hapon na tila naglalambing sa akin. Si Lila, ang aking kababata at matalik na kaibigan, ay palaging nasa tabi ko. Mula pa noong unang araw sa kinder, kami magkasama na. Magkaibang magkaiba pero laging magkasama. Ako ang maingay, palaging may bagong ideya. Samantalang si Lila ay tahimik, palaging mapanuri. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, nahanap namin ang perpektong balanse na nagtutulak sa aming pagkakaibigan. Nang makarating kami sa aming paboritong tambayan, ang lumang puno ng mangga sa likod ng eskwelahan, agad kong inilabas ang baon kong merienda. Lila, gusto mo ba ng turon? Tanong ko habang iniaabot sa kanya ang isang piraso. Umiling siya at ngumiti lang. Salamat, pero busog pa ako. Ikaw talaga, ang tamis ng mga gusto mo. Napangiti ako, alam kong sa likod ng mga ngiti ni Laila ay may mga bagay na bumabagabag sa kanya. May problema ba, Lila? Tanong ko, sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon. Pilit niyang ngumiti. Wala naman, Leo. Iniisip ko lang ang project natin sa science. Medyo mahirap. Gusto kong maniwala na yun lang ang dahilan, ngunit kilala ko si Laila. Sa kanyang mga mata, may mga tanong na hindi ko pa naririnig. Kaya't naisip kong pag-usapan ang ibang bagay para maibsan ang kanyang iniisip. Alam mo ba? May bagong pelikula sa sinehan. Sabi nila, maganda raw. Gusto mo bang manood? Baka hindi ako makapunta. May kailangan akong gawin sa bahay. Sagot niya.
tila nag-aalangan. Sa mga susunod na araw, naging abala kami sa aming science project. Sa tuwing nagkikita kami, nararamdaman ko ang distansyang unti-unting lumalalim sa pagitan namin. May mga pagkakataon na tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Hanggang sa isang araw, habang nagre-research kami sa library, bigla siyang huminto at tumingin sa akin. Leo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Anong problema, Laila? Tanong ko. Sinubukan kong maging kalmado kahit na ang puso ko'y tila kumakabog sa kaba. May lihim akong itinatago. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo pero natatakot ako. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Inabot ko ang kanyang kamay. Walang problema, Lila. Ano man yan, nandito ako para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ang totoo, Leo, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa akin. Hindi ako ang inaakala mong ako. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? May nangyari sa amin ng pamilya ko. Nalaman ko kamakailan lang na hindi sila ang tunay kong pamilya. Ako'y ampon. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang kanyang revelasyon. Hindi ito ang inaasahan kong maririnig. Si Lila, ang palaging kalmado at mahinahon, ay may malaking lihim na tinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Lila, hindi ko alam. Pero salamat at sinabi mo sa akin. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Leo. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Kaya sana, tulungan mo akong tuklasin ang aking tunay na pamilya. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong maging mas matatag. Hindi ko man alam kung paano, pero handa akong samahan si Lila sa kanyang paglalakbay, sa pagtuklas ng kanyang pagkakakilanlan. O Lila, kasama mo ako sa anumang mangyari. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabagabag na tanong. Paano kung ang pagkakakilanlan ni Lila ay magdulot ng mas malaking pagbabago sa kanya? Paano kung ang kanyang tunay na pamilya ay nasa lugar na hindi namin inaasahan? Habang naglalakad kami pauwi, ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga ulap. Tila sinasabing may paparating na bagyo. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan, ang aming mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Sa puso ko, alam kong ang aming pagkakaibigan ay susubukin sa mga darating na araw. At sa bawat hakbang, ang tanong sa aking isipan ay nag-iingay. Bago kami maghiwalay ng daan, nagsalita si Lila. Leo, may isa pa akong gustong sabihin. Bago ko pa man siya matanong, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod namin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Lumingon kami at nakita ang isang pamilyar na mukha na tila isang multo mula sa nakaraan ni Laila. Siya ang babaeng matagal nang iniiwasan ni Laila. Anong ginagawa niya dito? Tanong ko, habang si Laila ay hindi makapagsalita. At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ang twist na ito ang magiging simula ng mas komplikadong mga araw sa aming buhay. Ang araw ay nagsimula sa tila normal na pag-uusap namin ni Lira. Magkaiba kami. Ako ang palaging nakasuot ng simpleng damit, habang siya naman ay fashionista, palaging may bagong damit na parang siya ang runway model ng aming barangay. Pero, kahit lagi kaming magkasalungat, hindi mapagkakailang kami ay laging magkatulungan. Sa hirap at ginhawa, nariyan si Lira para sa akin, at ako para sa kanya. Nasa paborito naming tambayan kami, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng bahay ni Lira. Sumasayaw ang mga dahon sa huni ng hangin, habang kami ay nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin. Kahit madalas na magkaiba ang pananaw at interes, palaging may nag-uugnay sa amin, ang aming pangarap, na makawala sa kahirapan at makamtan ang mas magandang buhay. Gusto kong maging sikat na designer balang araw, Ina. Alam mo yan, di ba?
Sabi ni Lira habang nakatingin sa akin. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Oo naman, Lira. At alam mo rin kung gaano ko kagusto na maging writer. Ang hirap kaya ng mga deadlines, pero ang sarap sa pakiramdam kapag nakita mo na ang bunga ng pinaghirapan mo. Sagot ko habang ini-imagine ang sarili kong pangalan sa pabalat ng isang libro. Alam mo, minsan naiisip ko kung paano kaya kung mas madali ang buhay. Kung mayaman tayo, siguro hindi tayo ganito ka-stress sa mga pangarap natin, ani Lira, sabay bunot ng isang mangga mula sa puno. Siguro nga, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung magiging masaya ako kung wala tayong pinagdadaan ng hirap. Mas exciting kasi, di ba? Parang mas may thrill kapag alam mong pinaghirapan mo talaga. Tugon ko, habang pinapanood ang pagpunas ni Lira sa mangga. Habang patuloy ang usapan namin, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Lira. Parang may tinatago siya, isang ideya o balak na hindi niya pa sinasabi. Sa kabila ng aming pagkakaiba, kilalang kilala ko na si Lira at alam kong may plano siya. Ina, may naisip ako, biglang sabi ni Lira, sabay lapit sa akin. Alam mo ba yung lumang bahay sa dulo ng kalye? Yung sinasabi nilang haunted pero hindi naman talaga? Oo, yung bahay ni Mang Berto? Bakit anong meron doon? Tanong ko. Medyo nagtatanong ang aking tono. May balak akong gawing studio ang lumang bahay na iyon. At narinig ko kay Aling Nena na for sale na raw iyon. Hindi ganun kamahal. Pero kailangan natin ng pondo para maayos at maging studio ko. At syempre, pwede ka ring magsulat doon. Parang shared space natin. Paliwanag ni Lira, puno ng excitement ang kanyang boses. Pero, paano natin mabibili iyon? Wala naman tayong pera para sa renovation, Lira? Sagot ko, medyo nag-aalala. May naisip akong paraan. Magtayo tayo ng maliit na negosyo. Yung mga damit na dinisenyo ko, pwede nating ibenta. Tapos, yung mga short stories mo, pwede nating iprint at ibenta rin. Alam mo naman, kahit magkaiba tayo, magaling tayong magtulungan. Ani Lira. Puno ng kumpiyansa. Habang iniisip ko ang plano ni Lira, hindi ko mapigilang makaramdam ng excitement. Kahit mahirap, parang may pag-asa kami. Pero sa kabila ng excitement, may kaba sa aking dibdib. Paano kung hindi kami magtagumpay? Paano kung magkasalungat ang daan namin sa huli? Mga ilang linggo ang lumipas at unti-unti naming sinimulan ang aming maliit na negosyo. Nagtulungan kami sa paggawa ng mga design, sa pagprint ng mga kwento, at sa pagmarket ng mga produkto. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang lakas ng aming pagkakaibigan. Kahit laging magkasalungat, nagawa naming magkasundo para sa isang layunin. Ngunit sa gitna ng aming pag-unlad, biglang may nangyari. Isang gabi, habang nasa bahay ako at nagre-review ng mga kwento para sa isang event, biglang tumawag si Lira. Sobrang kaba ang naramdaman ko sa tono ng kanyang boses. Ina, may problema, sabi ni Lira, halatang may pinagdaanan. Yung buyer ng studio biglang umatras. Hindi ko alam kung paano natin maipagpapatuloy ang plano. Nagulat ako sa narinig at hindi ko alam kung paano ko siya sasagot. Parang biglang bumagsak ang mundo namin. Pero, sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ito ang katapusan. Kahit magkasalungat, palagi kaming magkasama sa hirap. At sa pagkakataong ito, kailangan kong ipakita kay Lira na kahit ano pa ang mangyari, hindi kami susuko. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking iniisip, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Ina, kailangan ko ng tulong mo. May malaking problema tayo. Napalingon ako at laking gulat ko nang makita si Mang Berto may hawak na papel at mukhang balisa. Ano kaya ang problema niya? At paano ito makakaapekto sa plano namin ni Lira? Sa puntong iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Maraming tanong ang naiwan sa isip ko, at habang ang gabi ay patuloy na lumalalim,
Ramdam kong ang aming pagkakaibigan ay masusubok sa paraang hindi namin inaasahan. Muli, sa gitna ng magkaibang daan, kailangan naming magtulungan. Mula pagkabata, si Lira at ako ay hindi maipagkakailang magkaiba sa lahat ng bagay. Mula sa mga paborito naming pagkain hanggang sa mga pananaw sa buhay. Ako si Lucas, palaging nag-aalaga ng oras at may listahan ng mga dapat gawin sa bawat araw. Samantalang si Lira ay tila isang alon sa dagat, malaya at sumasayaw sa hangin, walang pakialam sa takbo ng oras. Gayunpaman, kahit na magkasalungat kami, palaging may isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagtutulak sa amin upang magtulungan sa mga oras ng kagipitan. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa library, umulan ng malakas. Lira, na walang dalang payong, ay tumawa habang siya'y nagtatampisaw sa tubig. Ako, sa kabilang banda, ay pilit na pinoprotektahan ng dalang mga libro sa ilalim ng aking payong. Lucas, minsan, kailangan mong maramdaman ang ulan sa iyong balat. Diba mas masaya iyon? Tanong niya habang ang ulan ay bumabasa sa kanyang buhok. Ngumiti ako, sinubukan kong huwag mag-alala sa pagkapunit ng mga pahina ng aking libro. Lira, alam mo namang hindi ko kayang magpabaya. Pero sige, susubukan kong maramdaman ang ulan, sagot ko, habang iniabot ko sa kanya ang payong. Nagpatuloy kami sa paglalakad, bumabaha na sa kalsada. Bigla, may nakita kaming isang matandang babae na nasa gilid ng daan, tila hirap na hirap sa paglalakad. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Lira upang tulungan siya. Ako naman, kahit nag-aalala sa mga libro, ay sumunod kay Lira. Lola, saan po ba kayo pupunta? Tanong ni Lira. Sa kabila ng tulay, anak, pero hindi ko na kaya ang lakad, sagot ng matanda, na may bahagyang kaba sa tinig. Agad kaming nag-alok na samahan siya. Habang naglalakad, napansin kong hindi na lamang ulan ang bumabagsak sa amin, kundi pati na rin ang bigat ng responsibilidad na tulungan ang isang taong nangangailangan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naramdaman kong pareho ang aming layunin, ang magbigay ng tulong. Nang makarating kami sa tulay, biglang bumuhos ang ulan ng mas malakas pa. Ang ilog sa ilalim ng tulay ay umapaw, at ang tulay ay tila hindi ligtas na daanan. Lira, baka hindi na tayo makatawid. Delikado na ito, sabi ko, puno ng pag-aalala. Ngunit si Lira, sa kanyang determinasyon, ay nag-isip ng paraan. Lucas, baka may ibang daan. Kailangan lang nating hanapin. Hindi natin pwedeng iwan si Lola dito, sabi niya, puno ng pag-asa. Nagpasya kaming umikot at hanapin ang ibang daan. Sa aming paglalakbay, natutunan ko mula kay Lira ang kahalagahan ng hindi pagsuko, kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang liwanag na nagbibigay inspirasyon sa akin upang magpatuloy. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan namin ang isang lumang kubo kung saan pansamantalang makakapagpahinga si Lola. Dito muna tayo, Lola. Maghihintay tayo hanggang bumaba ang tubig, sabi ni Lira. Habang naghihintay, nagkwento si Lola tungkol sa kanyang buhay, ang mga alaala ng kanyang kabataan, at ang mga pangarap na hindi niya natupad. Sa bawat salita, naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang sitwasyon at ang pagnanais na makatulong. Nakita ko rin sa mga mata ni Lira ang isang bagong pag-unawa sa kahalagahan ng bawat saglit. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumaba ang tubig. Gayunpaman, sa gitna ng pag-uusap, may narinig kaming kakaibang tunog, ang pagkaluskos ng mga paa sa labas ng kubo. Lira, may tao sa labas. Bulong ko, puno ng kaba. Lumapit si Lira sa bintana at sinilip kung sino ang naroon. Ang nakita niya ay hindi namin inaasahan. Isang grupo ng mga kabataan na tila may masamang balak. Lucas, kailangan nating mag-isip ng paraan. Hindi tayo pwedeng magpabaya, sabi ni Lira, puno ng tapang sa kabila ng panganib. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Alam kong kahit magkaiba kami ni Lira, magkasama naming malalampasan ang pagsubok na ito. Ngunit paano? Paano kami makakaligtas sa sitwasyong ito? Sa gitna ng takot, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Lira, may plano ako, pero kailangan nating magtulungan. Kaya mo ba? Tanong ko. Puno ng pag-asa. Ngumiti si Lira, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Kaya natin ito, Lucas. Laging magkasama, di ba? Sagot niya. At sa sandaling iyon, alam kong kahit ano pang mangyari, hindi kami matitinag. Ngunit ang tanong, ano ang plano ko? Maging matagumpay kaya ito? Sa gitna ng ulan at panganib, ang kasagutan ay tila nakatago sa dilim, isang twist na hindi namin inaasahan. Minsan, sa buhay, may mga taong dumarating na tila ba'y likha ng tadhana para maging bahagi ng ating kwento. Sa kaso ko, si Carlo, ang hindi ko inaasahang kasama sa bawat yugto ng buhay ko. Magkaibang magkaiba kami? Ako, si Marie, ay tahimik, mahilig magbasa at mangarap. Si Carlo naman ay maingay, palaging may bagong pakulo, at tila ba'y walang kinatatakutan. Pero, sa kabila ng lahat ng pagkakaiba namin, nandyan siya kapag kailangan ko ng tulong at walang alinlangan akong nandyan para sa kanya. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Carlo. Hindi siya nagkukuwento ng kanyang mga kalokohan sa klase, ni hindi niya tinutukso ang mga nagdaraang kaklase namin. Sa halip, nakatingin siya sa malayo, tila ba'y may malalim na iniisip. Oy Carlo, ano bang iniisip mo? Tanong ko. Sabay kurot sa kanyang tagiliran para magising siya mula sa kanyang pagkakatulala. Ay wala. Iniisip ko lang kung ano lang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Sagot niya, na ikinagulat ko. Hindi siya ang tipo ng tao na nag-iisip ng malalim na tulad nito. Kaya't napatigil ako sa paglalakad. Naku, Carlo, kung ano man ang mangyari, alam mo namang nandito lang ako, di ba? Sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob niya kahit hindi ko masyadong naiintindihan ang pinanggagalingan ng kanyang pag-aalala. Ngumiti lang siya, pero kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na tindahan ng mga libro. Bigla siyang tumigil at hinatak ako papasok. Tara, pasok tayo rito. Baka may makita kang gusto mo, sabi niya, na parang bumalik sa dating Carlo na kilala ko. Agad akong pumayag dahil bukod sa mahilig ako sa mga libro, alam kong ito ang paraan niya para aliwin ang sarili. Habang naglalakad kami sa mga estante, napansin ko ang isang lumang libro na tila ba'y hindi na napapansin ng iba. Kinuha ko ito at binuklat. Sa loob ng libro, may isang piraso ng papel na nakasiksik sa pagitan ng mga pahina. Kinuha ko ito at binasa. Isa itong liham mula sa isang hindi kilalang tao na tila ba'y inaalay ang kanyang nararamdaman sa isang mahalaga sa kanya. Marie, ano yan? Tanong ni Carlo na biglang lumapit sa akin. Isang liham na nakasiksik sa loob ng libro. Sagot ko habang binabasa ang laman nito. Habang binabasa ko, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Parang may bumabalot na misteryo sa liham na iyon. Ang mga salita ay puno ng pag-ibig, pag-aalala, at tila ba'y isang pangako na hindi natupad. Tumayo ang balahibo ko sa kakaibang pakiramdam na dulot nito. Alam mo, Carlo, parang hindi ko siya mabitawan. Parang may kung anong misteryo sa likod ng liham na ito, sabi ko. Sabay abot ng liham sa kanya. Binasa ni Carlo ang liham at napansin ko ang kanyang pag-iiba ng ekspresyon. Tila ba'y may naalala siya, ngunit hindi ko matukoy kung ano iyon. Bigla siyang nag-ayos ng kanyang salamin at tiningnan ako. Marie, sa tingin mo ba dapat natin itong ibalik sa tindahan? Tanong niya. Na tila ba'y may halong pag-aalinlangan. Hindi ko alam, Carlo, pero naiisip ko. Baka dapat natin itong ibigay sa may-ari. Sagot ko. Kahit may bahagi sa akin na gustong magpatuloy sa pag-unawa sa liham.
Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok ang isang matandang lalaki. Kinalabit niya ang tindera at may ibinulong. Pagkatapos, lumapit siya sa amin, na ikinagulat namin. Pasensya na mga bata, pero nais ko sanang malaman kung nakita ninyo ang isang lumang libro rito, tanong niya, na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Nagkatinginan kami ni Carlo. Sa pagkakataong iyon, alam ko na kung ano ang dapat naming gawin. Inabot ko sa kanya ang libro at ang liham na kasama nito. Pasensya na po, pero nakita namin ito, sabi ko. Sabay abot ng libro sa matanda. Nagpasalamat siya, ngunit bago siya umalis, may ibinulong siya sa akin. Salamat, Hija. Ang liham na iyan ay bahagi ng isang kwento na matagal ko nang gustong tapusin. Isa itong pangako na hindi ko nagawa. Habang lumalabas siya ng tindahan, nag-iwan siya ng isang maliit na papel sa aming mesa. Binuksan ni Carlo ang papel at napansin ang isang piraso ng mapa na tila ba'y may tinutukoy na lugar. Marie, tingnan mo ito. Mukhang may misteryo pang kailangan nating tuklasin, sabi niya, habang nag-aalab ang kanyang mga mata sa excitement. At doon nagsimula ang bagong yugto ng aming kwento, isang paglalakbay na puno ng misteryo, pag-asa, at ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga bang lihim ang nasa likod ng liham na iyon? Sa mga maraming taon ng aming pagkakaibigan, hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Ang araw kung saan ang aming pagkakaiba ay magiging sanhi ng isang hindi inaasahang pagsubok na magpapatibay o gigiba sa aming samahan. Ako si Lyra, at ang aking matalik na kaibigan ay si Janus. Sa pagkakaalam ng lahat, kami ay parang langit at lupa. Ako ang laging may plano, samantalang siya ang palaging umaasa sa agos ng panahon. Ngunit sa kabila ng aming magkaibang pananaw, palagi kaming nagkakasundo sa huli. Sa paraan na tila kami ay likas na magkasangga. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming umakyat ng bundok upang makapag-unwind mula sa nakakapagod na linggo sa eskwela. Ako ang nagplano ng lahat, mula sa ruta hanggang sa pagkain na dadalhin. Sa kabila ng aking detalyadong plano, si Janus ay dumating na may dalang gitara imbes na hiking boots. Napailing na lang ako, ngunit wala na akong magawa. Ito na siya, at ito na rin ako. Ang aming pagkakaiba ay bahagi na ng aming pagkakaibigan. Habang papalapit na kami sa tuktok, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Hindi namin inaasahan ang biglaang pagbabago ng panahon. Ang mga ulap ay tila nagtipon-tipon upang kami takpan, at ang daan ay naging madulas. Sa gitna ng aming pagpapalitan ng biro at tawanan, unti-unting napalitan ng kaba ang aming damdamin. Nagsimula kaming maghanap ng matutuluyan, ngunit sa aming pagmamadali, nahulog ang mapa na dala ko at hindi na namin ito makita. Relax, Lyra. Kaya natin to, sabi ni Janus habang pinipilit na magpakalma. Hindi naman ito ang unang beses na naligaw tayo, di ba? Ngunit, iba ang pakiramdam ko noon. Ang aming sitwasyon ay tila mas malala kaysa sa dati. Nagpatuloy kami sa paglalakad, umaasa na ang aming instinct ang magdadala sa amin sa tamang daan. Sa gitna ng ulan, ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa bawat siwang ng aming mga jacket. At ang aming mga sapatos ay nagmumukhang basang papel sa putik. Sa kabila ng takot, may kakaibang tapang ang bumalot sa akin. Alam kong kahit ano pa man ang mangyari, hindi ko papayagang may masamang mangyari kay Janus. Siya ang laging nandyan para sa akin. Siya ang laging naglalagay ng ngiti sa aking mukha kahit sa pinakamadilim na araw. Kaya't sa gitna ng ulan at kaba, nagdesisyon akong umasa sa aming pagkakaibigan. Janus, kailangan nating magtulungan, sabi ko. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kaya natin to. Ngumiti siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon. Oh, Lyra, magkasama tayo sa hirap at ginhawa, sagot niya.
Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makita namin ang isang maliit na kubo. Kahit hindi kami sigurado kung may tao sa loob, nagdesisyon kaming kumatok. Sa aming pagkatok, isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Tinanong niya kung ano ang ginagawa namin doon sa gitna ng bagyo at ipinaliwanag namin ang aming sitwasyon. May mga kwento tungkol sa bundok na ito, sabi ng matanda habang pinapapasok kami. Sabi nila, ang bundok na ito ay may mga lihim na hindi dapat isiwalat. Maraming nagtatangkang hanapin ang mga ito, ngunit hindi lahat ay bumabalik. Napatingin kami sa isa't isa ni Janus, at sa kabila ng takot ay may naramdaman kaming kakaibang pagnanasa upang alamin ang lihim ng bundok. Ngunit alam namin na hindi ito ang tamang oras, lalo na't kami nasa panganib. Habang kami nagpapahinga sa loob ng kubo, naramdaman kong bumalik ang init sa aking katawan. Nagpasalamat kami sa matanda at nagdesisyon kaming magpalipas muna ng oras doon hanggang sa humupa ang ulan. Hindi namin alam kung paano, ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagliwanag ang paligid. Tumigil ang ulan at sa labas ng kubo ay nakita namin ang isang landas na tila nag-aanyaya sa amin upang ito'y tuklasin. Ngunit sa aming paglalakad, papalapit sa landas na iyon, biglang nagkaroon ng kakaibang ingay mula sa likuran ng kubo. Napalingon kami ni Janus at ang matandang lalaki ay biglang naglaho na parang bula. Sa kanyang pinagtayuan ay may iniwang isang lumang notebook na tila may mga sinaunang sulat. Napatingin kami ni Janus sa isa't isa. Alam namin na ang notebook na iyon ay may mahalagang lihim. Ngunit hindi namin alam kung dapat ba namin itong buksan at alamin ang nilalaman. Sa puntong iyon, isang tanong ang bumagabag sa aming isipan. Ano nga ba ang lihim ng bundok na ito at bakit tila kami ang napiling makaalam nito? Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit ang alam ko lang ay kasama ko si Janus at sa aming pagkakaiba, doon namin matatagpuan ang aming katatagan. Sa susunod na hakbang, ay isang desisyon na magpapabago sa takbo ng aming buhay. At sa amin ay magtatakda kung hanggang saan ang aming pagkakaibigan.